Welcome back mga kasolid sa ating munting channel, no. Medyo matagal-tagal tayong walang upload, no. Medyo busy kasi tayo. So ngayon mga kasolid, no, naghanap tayo ng update kay Idol, no. So hindi naman lingid sa inyo, no, na si Idol Francis Leo Matos ay alam naman natin na tatakbo talaga siya bilang isang senador, no. At ang nakakapagtaka lang, siyempre, pinoporsige natin siya na makatakbo talaga, no. Kung tutusin, ayaw naman talaga ni Idol na tumakbo na, sumali sa politika, no. Pero sa kagustuhan ng kanyang mga supporters, no, ay sinunod niya ito, no, mga solid, no. At kaya nga alam natin, no, na siya ay napasama bilang isang kandidato, bilang isang senador, no. So, malalaman natin mga solid, no, tinignan ko dito sa kanyang YouTube channel yung FLM comeback na mismong siya ay in-announce niya dito sa kanyang YouTube channel, no, na confirm na tatakbo talaga siya bilang senador, no. So, ito mga solid, no, ipaparinig ko sa inyo dito sa kanyang YouTube channel na FLM comeback, no, na which is mayroon na yatang kulang-kulang 300k subscriber, no. Nandito nakita ko yung kanyang video na in-announce niya na siya ay tatakbo na bilang senador, no. Na sa pagkakaalam naman natin ngayon ay parang hindi siya napasali. So malalaman natin dito mga solid, no, na confirm talaga siya na dito sa kanyang announcement na tatakbo siya bilang senador. So pakinggan natin itong kanyang announcement dito sa kanyang YouTube channel, no, na which is 7 months na niya na itong ipinost, no. At meron tong 16k views mga solid. So pakinggan muna natin. Magandang balita na ipinagmamalaki ng isang doktor. Pakinggan muna natin and then kung pwede tayo magbigay ng konting reaction. Para sa pakikipagtulungan sa ilang miyembro ng Philippine Rheumatology. Okay, magandang hapon. Sa inyong lahat. So, we're about to begin in 5 minutes. At medyo pakishare ho yung ating live sa ating mga pamilya para malaman ho itong ating announcement. Kung makikita nyo, tayo po ay inilabas na sa GMA News ngayon lang. At again, sa mga minamahal kong kababayan, to my beloved countrymen, to my supporters, especially the FFCA family, and to all my supporters around the world. It is an announcement that today I stand before you, to all my fellow Filipinos. I stand before you with a heart full of gratitude and a renewed sense of purpose.
After careful consideration and reflection, I have decided to accept the nomination to participate in the senatorial races. During my birthday, when I first announced that I would not be running for election, it was a decision rooted in my desire to focus on another priorities. However, over the past few weeks, I have been deeply moved by the overwhelming support and encouragement I have received from countless individuals and countless supporters in every corners of the continent or in every corners of the country. Your voices, your hopes, and your dreams for a better Philippine have inspired me to reconsider my path. I have listened to your concerns and shared your aspiration and felt the pulse of communities. It is clear to me that now, more than ever, we need a dedicated leaders who are willing to serve with integrity, compassion, and commitment to progress. My fellow men, as I embark on this journey, I am reminded of the immense responsibility that comes with public service. I pledge to listen to your needs, advocate your rights, and work tirelessly to create a brighter future for all Filipinos. Together, we can address the challenge facing our nation, be it in the education, healthcare, economic development, or social justice. My fellow men, I am not running for position. I am running to represent you, to amplify your voices, and to fight for the values that we hold dear. Let us unite in our pursuit of a more just and prosperous Philippines. Thank you for your support, trust, and your belief in our collective vision. Together, let us make history. At para po doon sa aking mga kababayan, inanda ko rin po ang isang mensahe sa ating lingwahe. Ngayon po, 8 ng Oktubre, 2024. Ako po ay nag-a-announce sa inyong harapan ngayon na may pusong puno ng pasasalamat at isang panibagong kahulugan ng layunin. Pagkatapos po ng maingat na pagsasaalang-alang at pagmumuni-muni, na magpasya akong tanggapin ang nominasyon ng ating mga kababayan Pilipino na lumahok dito sa senatorial races. Nung nakaraan po ang aking kaarawan, noong 29 ng Setyembre, sa taong kasalukuyan, nauna ko na pong ipinahayag na ako ay hindi tatakbo sa halalang ito. Ito ay isang desisyon na nag-ugat sa aking pagnanais na tumuon sa iba pang mga prioridad. Gayunpaman, sa nakalipas na mga araw, labis akong naantig sa napakalaking suporta at pangihikayat na natanggap ko mula sa inyo, mula sa hindi mabilang na mga individual sa ating kapuluan. Ang inyong mga boses, ang inyong mga pag-asa at
inyong mga pangarap para sa isang mabuting Pilipinas ang nagbibigay inspirasyon sa akin na muling isaalang-alang ang landas ng politika. Ako po ay nakinig sa inyong mga alalahanin, sa mga ibinahagi ninyong mga adhikain, at nararamdaman ko po ang pulso ng ating mga mamamayan. At malinaw sa akin na ngayon higit kailanman, kailangan natin ng mga dedikadong pinuno na handang maglingkod ng may integridad, habag, pangako at pagmamahal para sa pag-unlad ng ating inambayan. Sa pagsisimula ko ng itong panibagong lakbayin, naaalala ko ang napakalaking responsibilidad na kaakibat, lalo na po ang serbisyo publiko. At nakaakibat, lalo na po ang serbisyo publiko. Ang inyong mga pangangailangan, ang leader na kayang ipagtanggol ang inyong mga karapatan, na walang sawang magsisikap na lumikha ng mas maliwanag pang mga batas para sa maliwanag na kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. Sama-sama po natin itong tutugunan. Sama-sama po nating haharapin ang hamon ng kinabukasan at ang hamon ng kinabukasan ng ating bansa. Maging ito man ay patungkol sa edukasyon, pangangalaga sa kalusugan, pagpapaunlad ng ekonomiya ng ating bansa, at katarungang hindi lamang pantao, kundi panlipunan. Hindi po ako tumatakbo sa halalang ito upang makamit ang isang posisyon o mataas na upuan at kapangyarihan sa gobyerno. Tumatakbo po ako para kumatawan sa ating mga mahihirap na mamamayan at sa nakararami. Tumatakbo po ako upang palakasin ang inyong mga boses at ipaglaban at pahalagahan ang pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. At tayo po ay maghangad ng isang mapayapa, maunlad at makatarungang bansa. Salamat po sa inyong suporta, sa inyong tiwala at paniniwala sa ating sama-samang pananaw. Sama-sama tayong gumawa ng bagong kasaysayan. Maraming salamat po. Francis Leo Marcos po. I will be a senator of the people and the people alone. Magandang araw po at maraming salamat. Formal ko pong ipinapahayag ang aking pagtakbo bilang kandidato ng pagkasenador sa ating bansang Pilipinas. Para po sa kaalaman ng lahat, ito na po ang aking COC na ipahil ko kanina ng ating mga abogado at ang mga sama-samang alkalde na nagtulong-tulong upang ako po ay makumbinsi nila para makilahok dito sa panlipunang adhikain ang magkaroon ng mga dedikadong liderato, dedikadong pinuno ng ating bansa. Uulitin ko po, I will not be a senator of a party, but I will be a senator of the people and the people alone. Kaya ipanalangin po nila na huwag tayong manalo, sapagkat pag nanalo po tayo, mga buwakang ina nila, bilang na mga araw nila. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat at magandang araw po sa inyo. So, ayun mga kasolid, no? Malinaw naman, no? Dito sa kanyang announcement, no? Sa kanyang YouTube channel, no? Na confirm na napasama na siya sa isa sa kandidato sa pagkasenador, no? Nakapagtaka lang, no? Biglang ngayon hindi na siya napasama, no? Hindi natin alam ang dahilan, mga solid, no? Alam naman natin, no, na si Idol, no, ayaw niya naman talagang sumali na sa politika, no, dahil kaya niya namang makapagbigay ng serbisyo sa ating bayan, no, o makatulong sa ating mga mamamayan, no, nang hindi na kailangan pa ng meron siyang o hindi niya na kailangan maging isang pang politiko, no. Pero siyempre sa kagustuhan natin, no, kaya pinupursige sana natin, no, na si Idol ay magkaroon din ng posisyon, no,
sa gobyerno, no, para mas lalo siyang ganap na makatulong o makabelo sa pagtulong, no, at sa ating mga kababayan, no, yung maganda niyang hangarin, no, sa ating bansa, no, mas bibigay niya ng kumbaga makakatulong siya ng mas maayos, no. So lalo ngayon, no, nakita natin napakaganda pa ng kanyang mga programa, no. So sayang talaga, no, mga solid, no, kung talagang hindi na siya napasama sa kandidato bilang isang senador, no. So yun ang pinakaano natin, no, naging update natin ngayon, no, mga solid. Dito tinignan natin yung kanyang YouTube channel, no. So hanapin lang natin yung kanyang, alam ko meron siyang announcement, no, kung bakit hindi na siya napasama, no, sa bilang isang senador. So sayang talaga, mga solid, no. Sayang talaga si Idol, no. Napakaganda ng kanyang ngarin at talagang deserving talaga siya na magkaroon talaga siya ng posisyon sa ating gobyerno. So hindi natin alam ano talagang pinaka-dahilan, no, bakit talagang hindi pa nakapasok ngayon si Idol, no. Hindi naman siya no-sent candidate, no, kasi kung no-sent candidate siya, di dapat nung unang last election, no, tumakbo siya ng isang senador din, hindi na sana siya, doon pa lang, hindi na siya dapat naging kandidato na. So yan, mga solid, no, so yan lang muna yung update ko sa inyo, no. Abang-abangan nyo na lang yung follow-up natin. So, bye-bye. God bless you all.